Nagsisimula na ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee tungkol sa Duterte drug war. Kabilang sa inaasahang dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Haharap daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng war on drugs. Yan ang sinabi ni Senator Bato de la Rosa na kilalang malapit kay Duterte. Inimbitahan ng Blue Ribbon Subcommittee ang dating Pangulo sa hearing sa susunod na linggo. Tiniyak naman ni Senate President Chis Escudero na igagalang ng mga senador ang dating Pangulo. Hindi naman sa walang special treatment pero inaasahan ko at aasahan ko at ina-expect ko na bibigyan siya ng buong paggalang ng komite. Ulitin ko, hindi lamang bilang Pilipino, hindi lamang bilang tao, pero kabilang na bilang dating Pangulo. Pero posible rin kayang makontempt si Duterte gaya ng ibang naiimbitahan sa mga pagdinig ng Senado, sabi ni Escudero, sana'y hindi umabot dito. Sa kabilang banda, kung mas pipiliin naman ni Duterte na maglabas lang ng pahayag at hindi na sumalang sa Q&A, papayagan daw ito ni Senator Pimentel na mangunguna sa pagdinig. Pero dapat daw munang mailatag ang mga akusasyon at issue laban sa kanya bago siya pagsalitain. Kaya unang sasalang ang mga pamilya ng biktima ng extrajudicial killings, pati sina dating Police Colonel Ruina Garma at si dating NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo. Imbitado rin si alias Smoking na sinasabing tauhan ni Senator Bongo na di umano na mahagi ng drug reward money. Ang negosyanteng si Peter Lim na sinasangkot din sa illegal na droga, ang self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa, dating Senator Laila De Lima at Police Colonel Jovi Espinido na nagdiin noon kay De Lima sa bilibid drug trade. Sina Senators Bongo at Bato de la Rosa na kapwa na didiin sa drug war ng nakaraang administrasyon, bibigyan din ng pagkakataong depensahan ng mga sarili at tanungin ang mga resource person. Hindi raw kakayanin ng isang hearing lang ang lawak ng usapin kaugnay sa drug war. Tingin ni Senator Pimentel, aabot ng hanggang 3 pagdinig ang Senado para mapag-usapan ang lahat ng issue kaugnay sa drug war sa ilalim pa lamang ng Duterte administration. Tinabla naman ni De la Rosa ang mga panawagang mag-indefinite leave muna sila habang gumugulong ang pagdinig sa Senado. Haharapin daw ni Bato ang mga anyay sinungaling. Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.